naway sa pagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu, marigay magluwaan matagap namin ang iyong mensahe para sa amin sa umaga ito. At ito'y aming sa buhay. Sa pangalan ng anak, ang Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Mahilig tayo mga Pinoy sa maalat, maasim, matamis, at maanghang. Marami sa atin ay hindi nakakain na walang sausawan. Patis, bagoong, toyo, may kalamansi at sili. Pagkatatamahan ako sa pagkain, kinukuha ko yung nag-grind ako ng pink Himalayan salt sa pagkain ko. Ang pinagkakalitan ako nila. Maraming ginagamit din ng ating Panginoon ng pangkaraniwang mga bagay sa buhay natin para gamitin sa paghahayag ng kanyang mga mensahe sa pagtuturo sa banda o sa kanyang alagad. Ang ating aralin ngayon ay pagpapatuloy sa ating umpisahan noong nakaraan. Noong nakaraan linggo, ating tinignan yung tinatawag natin Beatitudes. At ito ay unang bahagi na tinatawag na Sermon on the Mount, kung saan nilalatag ng ating Panginoon yung kanyang inaasahan na lifestyle ng mga sumusunod sa kanya. At nung nakaraan, nakita natin na doon sa palamang sa Beatitudes ay mahirap ng sundin yung gusto ni Jesus na gawin natin. Sa bahagi doon, ang ating titingnan ngayon, ginamit ni Jesus ang asin, ang ilaw, para ihayag yung gusto niya o ina-expect niya sa kanyang mga tagasunod. Ang asin ay mahalaga, hindi lamang sa panahon ni Jesus. Ito ay mahalaga para sa pag-preserve ng maraming bagay, pag-preserve ng karne, halimbawa. Lalo na sa mainit na klima, madaling mabulok ang karne pag hindi ito ay preserve sa asin. Pamilyar ang karamihan sa atin dun sa bacon na inasinan na baboy. At ito ay mula pa noong panahon ng ancient China na nag-aasin na sila ng baboy. At ito ay ginagawa sa iba't ibang lugar, lalo na sa Europa, sa Alemanya, sa Inglaterra. Tayo dito sa Pilipinas, mga isda, inaasinan natin, binibilag natin para matuyo. Masarap ang tuyo, kaya lang ang taas ng uric acid doon. Kaya, ang isang halaga ng asin ay nakakapag-preserve siya ng pagkain. Noong panahon ng
ginagamit pa nga ang asin bilang pera. Ganun din sa ancient West Africa. Sa Ethiopia, halimbawa, meron salt bars ang tawag ay abole at naging currency ito hanggang sa early 20th century, no, early 1900s. Magandang umubog ang salt water para sa oral hygiene. At ito rin-recommenda ng mga dentista. Lalo-lalo pag merong oral operation, halimbawa, tinanggal yung pagang, madaling gumaling ang sugat. At ito ay nakakatulong din sa sore throat. May kwento ang isang hari na tinanong ang kanyang mga anak kung gano'n nila siya kamahal. Sabi ng isa, mas mahal kita kaysa bilang at ginto at tuwang-tuwa yung hari. Sabi ng pangalawa, mas mahal kita kaysa kapangyarihan at tuwang-tuwa din yung hari. Kung dumating sa bunso, sabi ng bunso, mas mahal kita kaysa sa asin. Naghalit yung hari at pinalayas niya ang kanyang anak. Hanggang dumaan ng maraming taon, tumanda na yung hari. Meanwhile, itong bunso niyang anak ay naging hari ng kaharian. Hindi nakilala ng ama itong anak niya, pero minsan nagkaroon ng banquet itong anak para dun sa hari dun sa mga ibang kalapit kaharian. Pumunta ng patandang hari, di niya makain yung pagkain. Walang maalam. Bigla niya na-realize kung ano ibig sabihin ng kanyang bunso ng anak. Sabi ni Jesus sa kanyang tagasunod, hindi lang yung 12, kundi manda na lumapit sa kanya. Maalala natin na umakyat siya sa burol, nagtagsa sa kanya, maraming tao. Ito ang tinulungan nila. Tinuruan niya tungkol sa Beatitudes at dito tungkol sa asin at sa liwanag. Kayo ang asin ng lupa, pampapreserve, upang hindi makulog sa kasamaan na umitira sa paligid. Tayo ay naging instrumento para ng ibang tao ay makakilala sa Panginoon para hindi sila madala sa kasamaan at paggulo sa kultura sa paligid. Pampagaling kagaya ng mouthwash. Pag tayo naging instrumento ng pagtanggap ng ibang tao sa Panginoon, atin silang nililihis sa kasalanan, atin silang nililihis sa kamatayan. Nakakaranas sila ng kagalingan na binibigyan sa pagtanggap nila ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang isang paraan ng magiging asin ng lupa ay pag ina-advocate natin ang tamang pamamalakad. Halimbawa, doon sa pagtuwid sa katiwalian, ilan ba sa mga mambabatas ang asin ng lupa doon sa kanilang ginagawa?
ang karamihan ay kabilang doon sa nagpapabulok ng lipunan. Yung mga whistleblower, naging bahagi sila ng pagtuwid ng mga anomalya. Pag-instrumento tayo ng pagtuwid ng patakaran sa gobyerno, sa lipunan, halimbawa sa eskwelahan, pagtuwid ng pagkaraniwang gawain kagaya ng bullying. Malaking problema yata ang bullying hanggang ngayon. Mga kinakawawa. At bahagi tayo magulang, bahagi din yung mga bata mismo doon sa pagsugpo sa bullying. Sabi ni Jesus, pag tumaba ang kasi wala na itong kwento. Tinatapos na lamang, pinapakapakan na lamang. Napag-usapan naman natin ang ilaw dalawang linggong nakaraan. Ang sinabi ng ating aralin na dumating si Jesus sa lupain na dati na sa kadiliman, dumating ang liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kung nasaan si Kristo, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Dala natin ang liwanag ng Ebanghelyo sa mundo. Nagiging halimbawa pagkatulong tayo sa buhay na kay Jesus. Pag tinanggap ng tao, si Jesus, bahagi ng kapatawaran ng kasalanan at bagong buhay na tinatanggap nila. Nagkakaroon sila ng layunin at direksyon ng buhay. Hindi natin sinisindihan ang liwanag ni Jesus sa buhay natin upang itago na ito. Kagaya ng ilaw na nilalagay sa patungan. Yung panahon ng mga nagkasera mo yun, di bomba. Siyempre pagka-bomba, ang gano'n pag-hook doon sa kisame para isabit yung kasera ka ba ang tawag doon? Di bomba na may wig na puti. Mahalaga na lumiwanag tayo para sa kapwa natin. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating patutuo, sa pamamagitan ng pag-hayag ng Ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Merong naglasan na kwento ng isang prinsesa. Medyo mahaba-haba yung kwento. May ginagawa ko yung aking sermon, umabot ng 3 pahina. So, kapit ko gawing 2 paragraph na lang. Ngunit, nag-aalam siya ng katotohanan at bagaman pilit niyang makita ito doon sa disiplina ng Islam, pananalangin ng 5 beses sa isang araw, lalo-lalo na yung kanyang ina ay napakahigpit sa application ng mga inaasahan niya.
doon sa kanyang anak, kundi interesado sa reputasyon ng pamilya. Dahil bahagi ito ng bahagi sila ng royal family. Hanggang aksidenteng nakakita siya ng Biblia na tinatago ng isang Pinay na kasambahay nila. Nung hinawakan niya, sabi niya, parang may tinig yung Biblia. Naging interesado siya hanggang pinilit niya makabasa nito. Hanggang tumagal na naranasan niya na nakakabasa siya ng mga iba't ibang kabahagi dahil kung minsan pinapabasa ng ni Maria, yung Pinay, hanggang nakita niya na kaiba yung hinahayag ng Biblia yung sa hinahayag ng Islam. Bagaman ginagamit ng Islam para i-propagate ang Islam ay yung takot. Ang sinasabi ng Biblia ay mahalin ang kaaway. Dumating yung pagkakataon na nabasa niya yung sinabi ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Walang makakalapit sa Ama, maliban sa akin. Hanggang nag-struggle siya doon, at bandang huli, dahil kinakausap niya, sabi niya, ang Diyos ng mga Kristiyano. Tinatanong niya, papakinggan mo ba ako na isang Muslim? Hanggang dumating pagkakataon na sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Nalaman ang kanyang ina ito, sabi niya na 5 beses siya sinubukan na lasunin. At tuwing nalason siya, nagkakaroon siya ng medical crisis. Pero dun sa medical crisis, minsan nawawalan siya ng consciousness. Nagkakaroon siya ng mga panaginip. At naman niya dun sa kanyang panaginip ang presensya ng Panginoon. Hanggang dun sa ika-4 na beses siya linason, naranasan niyang pumasok sa isang throne room na napakaliwanag. Ngunit sinabihan siya ng nakita niya doon na alam niya si Jesus yun, na gagamitin siya ng Panginoon. Yung huling paglaso na ginawa ng kanyang ina, sabi nitong Warda yata yung pangalan niya, ang choice niya ay ibisto niya yung kanyang ina at pagkakagulo ka na sa bahayan o inumin niya yung laso at bahala na ang Panginoon sa kanya kung kukunin na siya o meron siya ibang gagawin. So, nagkaroon sila nag-ayos yung ina ng family banquet na sila lang pinalayos sa yung mga kasambahay na sabi niya ito ay family celebration. Tapos, dahil yung pinakamatinding lason ng pinainom sa kanya, na nagkaroon siya namatay siya. Pero nagpadama, nagpakita ang Panginoon, hinawakan niya at bumalik yung uliran ng prinsesa at daman ng ama, daman ng mga kapatid, yung presensya hanggang nag-umpisa siya, nagpatotoo siya, at after a couple of days,
days, tinanggap ng Kanya ang Panginoon. Ganun din yung kanyang mga kapatid. Bagaman yung ina ay dahil hindi umubra yung kanyang ginawa, siya ay nabalik, siya ay dinala sa isang mental institution. Ang nangyari doon sa dahil naging tapat itong prinsesa, naging tapat din si Maria, yung Pinay sa kanilang pananampalataya, ay yung buong household ay nabago. Ginamit ng pagkakataon, kapangyarihan ng kanyang ama para magkaroon ng safety net, the safety network ang mga tao sa Saudi at ganoon din sa Middle East na dumadaan sa ganung struggle hanggang makilala nila ang Panginoon. Nung tumagal, pati na yung kanilang ina na gumaling din ay naging isang malakas na advocate para sa Panginoon at para sa gawain nila. Naging ilaw at asin si Guarda at si Maria dahil sa kanilang katapatan at pagtotoo. Hindi naging madali ang dinahanan ni Wanda. Mahaba yung kanyang patotoo na makikita sa internet. Kung kayo interesado, lalagay ko na lang yung link doon sa ating GC para hindi mabasa ng sarili dahil napakahangin. Pero nagtiwala sila pa sa Panginoon at hindi sila nabigo sa katapatan ng Diyos. Tayo kaya, makakatugon kaya tayo sa hamon ng Panginoon na maging asin ng lupa at ilaw ng sanlibutan, na palinagin ang ating ilaw upang makita ang ating mga mabuting gawa at walhatiin ang Diyos, ating Ama sa langit. Dahil ang ating Panginoon ay tapat, siya ang gagawa upang matugunan natin ang hamon na ito. Paghawakan natin na hindi niya tayo iiwanan o pababayaan kailanman. Tutuparin niya ang tunay na layunin ng kautusan at ang pagpapahayag ng mga propeta. Tutuparin niya ang pagliligtas na pinangako ng mga ito. Sa pagsuko natin ng ating sarili sa Kanya, maging asin tayo ng lupa at ilaw ng sanlibutan. Tayo na namin. Hindi kami hinahabol na maging asin ng lupa, ilaw ng sanlibutan. Matalinghaga ang mga larawan ito, O Diyos. Tulungan niyo kami ng pagkulay-kulayan ang gusto ipahiwatig ni Jesus sa mga larawan ito upang ang aming mga buhay ay maging asin at ilaw para sa iba. Sa pangalan ng Anak at aming Panginoon, Kristo